Sa isang napakalaking balita ngayong araw, umamin na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagkakasangkot sa ilang illegal na gawain. Sa isang press conference na naganap kaninang umaga, humarap si Pangulong Marcos Jr. sa publiko at tahasang inamin ang kanyang partisipasyon sa mga aktibidad na labag sa batas. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng malaking gulat at pagkabahala sa buong bansa, lalo na't nagmula ito sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcos na hindi na siya maaaring magsinungaling pa sa taong bayan at kailangan ng harapin ang katotohanan. Dagdag pa niya, handa siyang harapin ang anumang magiging resulta ng kanyang mga aksyon, kasama na dito ang posibleng paglilitis at pagharap sa batas. Sinabi rin ni Marcos na sumisikap siyang makipagtulungan sa mga otoridad upang linisin ang kanyang pangalan at ipakita ang kanyang sinseridad sa pagbabagong loob. Ang pag-amin na ito ni Pangulong Marcos ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga publiko at mga kritiko. Marami ang nananawagan na agarang imbestigasyon at pananagutan, habang mailan naman na umaasang ito na ang simula ng isang mas matuwid at tapat na pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin ang mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kasi akala niya daw ay nag-iisa lamang siya. Marami rin ho pala. Nadamay nga rin po tayo, nabanggit tayo sa kanyang papasalamat. Ay, alam naman ho tayo mga Pilipino, pag may panindigan, kakampi tayo kung saan alam natin ay nasa tama. Kanina, kagabi yata ito, interview kay Maharlika, bigyan natin ng tribute itong si Jonathan Jojo Morales, na pinakamatapang. Alam niyo po, meron akong kapatid, no? May kapatid ako na Jonathan. Oh. Kapatid ko na Jonathan, mabait ho talaga. Sobrang bait po ang mga Jonathan. Ewan ko lang, yung mga Jonathan na kilala ninyo, mga demonyo ba? At nakikita ko po yung kapatid ko sa katauhan ni Jonathan Morales. Kasi yung kapatid ko, pangalawa sa panganay, medyo nakatagpo siya na parang maganda yung buhay niya. Kasi pinag-aral po siya ng pari obispo. So mahirap lang naman kami eh. Alam niyo, hindi ho siya talaga nag-asawa eh. Pumasok na nga ho seminaryo, muntika na magpari. Hindi muna siya nag-asawa hanggat hindi siya nakatulong sa amin. Oo. Tapos, parang yung sakripisyo niya nandun. Pero yung nakikita ko kay Morales, sobrang sakripisyo niya. Ganun yung kapatid kong Jonathan. Alam mo yung Jonathan na pangalan? Nandito ba yung Kingdom of Jesus Christ? Corazon Austero, Jen, magandang gabi sa inyo. Biblical po yan. Biblical po yung Jonathan na pangalan. Nasa Biblia po yung pangalan na yan. At ito ho, at Malutikia, hinamon si Bangag. Bangag ba talaga? O sobrang bangag? Sabi ni Berada, ayun, sinisikil ngayon naman ay mga jeepney drivers, hinaras utos ng makapangyarihang Speaker of the Tambaloslos. Eh, mga jeepney driver, samahan nyo po kami sa laban. Kakampi ho tayo. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, kahit anong kulay ho ninyo, basta Pilipino ka, pag dismayado ka na sa bangag admin, galit ka na sa bangag admin, pues, magsama tayo. Kakampi tayo dyan. At heto, nako. Sabi ni Connie, Mamak, Jonathan means messenger of God. Galing talaga naman. Oh, ganyan pala ang meaning, Jonathan means messenger of God. Kaya pala yung prinsipyo, nakikita ko yung kapatid ko dyan. Alam niyo po mga kabisdak, kung si Jonathan Jojo Morales umiyak na may luha, aba, itong si Antonio Trililing umiyak din, iyakin. Wala nga lang luha.
Iba nga lang yung iyak ni Trililing. Iba yung iyak ni Trililing eh. Kahul. Kung kay Sir Jonathan Morales, kita mo talaga, may ganon si Sir Jonathan Morales, no? Pero itong iyak ni Trililing, iba eh. Kahul. Kung tayo na parang nagtatawag ng ng masamang espiritu. Ang gusto ng mga gagat, ulol na ulol talaga. Grabe. Kaya hayan, ang resulta, lahat ng mga, di naman siguro lahat. Hindi ako kasama dyan eh. Patasok guys, gago talaga naman oh. Opo, nagtatawag ng demonyo. Ganun ang iyak niya. Rililing. Oh, ito. Sumakit ang ngipin. Kumahol. Nagpapansin. Ayaw ko na sana pansinin ting loko na to eh. Nakasira ng mood. Sarap mo talaga. Kung hindi pa naman namin alam yung picture ni Pulong nasa kwarto mo. Sabi ni Pulong yun eh. Yeah, words talaga naman oh. Mistiso kasi si Pulong kaya nasa dingding daw ng pinto kwarto daw niya. Sabi ni Pulong makakasuhan niyo ako. Yan ay sabi ni Kung Pulong. Bakit? Masama? Kinasuhan po ang mga DDEs, kasi marami eh. 7 Duterte diehard supporters, vloggers, kinasuhan, kasama ang SMNI host, kasama si Maharot. Hari Roque. Kaya mo yan, attorney, ikaw pa. Ratatat ngayon yung bibig mo, kaya mo yan, attorney. Ang malungkot nito, yung hinabla ni Trililing, no, yung ultimo lang naman mga political vlogger, gago talaga itong mga luko, iyakin masyado. Ilang candy ba kailangan mo, Trililing? Bigyan kita isang truck, gusto mo? Yung candy na pang Halloween? Yung candy na pang treat or tricks. Ganun ba? Gusto niya isang dump truck. Ang bagang kami dito, sports. Tangina, ikaw naman talaga eh. Kung makabalahura ka kay Tatay Digong, wagas eh. Okay lang pala. Pag kayo maninira, very good kayo. Ha? Pag kayo binibira kayo, file kayo ng kaso. Anong tawag sa inyo? Iyakin. Sabi ni Tinkerbell, expired candy bigay mo bisdak. Utang ina lang. Hindi lang expired, yung inaamag na. Alam mo kasi yung aso, guys, yung aso. Ay! Yari tayo, baka makasuhan tayo, ha? Iyakin pa naman. Alam mo kasi yung aso kasi, pag binigyan mo ng candy yan, kahit yung may amag na, utang ina, didilaan talaga yan. Wala namang expired sa aso. Wala, hindi nila iniinda yung expiration sa aso. Wala ho. Promise. Totoo yung sinabi ko sa inyo. Sabi ni Bibitwahing Tagaig Bubot, oy, alala ko yung bubot na nakarating ba, nabutan niyo po yung bubot na nakabalot siya ng parang candy matamis sa ilalim mani. Lalo ng mani ni Kumari. Nabutan nyo yun? Pag may iyakin kang kapatid, sasabihin ng nanay mo, bili ka nga bubot doon. Yung bilog-bilog nga bubot yun. Sa mga Bisaya, bubot sa amin yun eh. Bubot. Sikat yun sa amin, bubot. Yung mga bili ka nga bubot, iyakin masyado tong loko na to. Ito mga kabisdak, unahin po muna natin itong asong kumakahol. Alam niyo po kasi, Antonio Trililing, masyado ka namang kupal talaga kasi. Ito, nagpasikat. Kala mo naman, sikat na talaga ito.
Alam nyo, nagiging credible lang talaga ito si Trililing sa panahon ni Marcos eh. Kung sa panahon nga ni Tatay Digong, basura ito, walang kwenta itong taong ito. No? Wala. Hindi yung pinapansin ng mainstream media noon eh. Kasi kahol ng kahol, parang asong ulol. Pinasabihan pa ngayon, sundalong kanin. No? Daming mimis niya panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, wala. Pinapansin na rin siya ng Marcos admin. Nagiging credible source ng bangag admin. O sige nga. Sino ba ang mga kinasuhan? Nandyan ba pangalan ko dyan? Wala akong pampiyansa, hoy! Ito nga, pakinggan natin. Kararating lang po ni former Senator Antonio Trillanes dito sa ating prosecutor sa office ng Quezon City. Sir, short interview, may habol po sa inyo sana. Apa. Okay. Okay na kayo? Good afternoon. Ngayong araw po na to ay magpa-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI. Harry Roque, reporters ng NSMNI, cyber libel daw, loko, no? Masyado kang iyakin, sir. Huwag ka na, sir, kumakbong politiko, sir. At yung vlogger na si Banat Bay at ilang Banat Bay, kasama si Banat Bay. Wala namang problema si Banat Bay. Sanay na yan sa kaso eh. Ilang kaso na ba si Banat Bay? Sanay na. Yan yung iba lang yung problema. pro Duterte vloggers at trolls. No? At ito ang ating Loko, no? Pro Duterte vloggers daw at trolls. Hoy, Tonyo, hanggang ngayon, naniniwala ka may trolls ang mga DDS? Parang kailan ka lang ipinanganak, animal? No? Mahimik ka nga. Trolls, wala pong trolls. Alam mo ba yung trolls? Walang mukha yung trolls. Yung mga, siguro yung pinailan mo, wala yan. Parang, for the views. Except kay Banat ba? Yung sinabi niya kasing trolls. Sinisilip ko naman kasi yung mga iba dyan, hindi ko kilala. Yung mga kinasuhan. Okay sana kung ang kinasuhan yan, si BMR, kilala ko yun. Nanagin na naman. Yung mga kinasuhan, wala naman akong kilala. Oh, promise. Maka-planted lang ito eh. Planted ba? Para sabihin, tinatakot kami. Si Banat Bay. Kilala na si Banat Bay. Pero yung ibang sinasabi na trolls, di ko naman kilala. Mukhang planted talaga ito. Meron akong isang kilala na napangalanan niya. Mamaya, tuloy muna natin yung mga banat na dyan. pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito Makakuha daw siya ng hustisya. Sir, masyado ka namang iyakin. Inaano ka ba? Alam mo, sir, di ba? Grabe, makabalahura ka kay Tatay Digong, hindi ka mang kinasuhan. Sawa ng Diyos, ang laya-laya mo. Hustisya? Dapat nga, si Tatay Digong yung maghanap ng hustisya kasi masyado kang bastos eh. Sobra matindi paninira mo eh. Ikaw? Hustisya. Mayos ka nga eh. Malaman-laman lang namin. Binangga mo yung peninsula doon. Pinasok mo eh. O kudita-kudita ka. Akala ko sobrang tapang eh. Yung pala, tinidor kutsara lang pala kinukuha mo doon na ginto. Anong hustisya? Kaya nga. naasahan ng panahon ni Duterte. Kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Sir, ano po ba yung laman? Ano po yung mga Alam mo kasi, sir, yung panahon ni Tatay Digong, sir, kina-counter ka lang ng mga DDS, sir, kasi below the belt naman talaga yung mga birada sa mga Duterte. Ang dami mong pautot that time, sir, eh. Eh, siyempre, ang mga DDS, sasagot ho talaga. Hindi naman kasi po pwede kasi, sir, ganito. Ikaw lang, sir, yung attack ng attack. Eh, siyempre, kaming mga DDS, didipinsa kami, attack din kami ng attack. Parang basketball yan, sir.
Sir, kung puro ka lang, sir, depensa, sir, walang score. No? Matatapos na lang ang laban, sir, sa basketball, puro ka depensa, walang score. Wala kang opinsa eh. Kailangan mo rin magkaroon ng opinsa. Ang basketball kasi defense at saka offense yan. Sabay lagi yan. Pag makadepensa ka, kailangan may opinsa ka. Eh ikaw, sir, dinidepensa namin si Tatay Digong, sir, siyempre, opinsa kami. Gusto mo yan eh, hindi mo kasi po pwede, ikaw lang titira. Anong klaseng tao ka? May pinag-aralan ka, sir? Pareho yata rin ko kay Da Junior. Ay, sige, tuloy nga. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Ay, butak ina na yan, oh. Ang paratang daw, kaya nag-file siya ng kaso, bininta daw niya yung Scarborough Shoal. Kasi nga, nag-trending nga siya dyan, sinabi ni Tatay Digong, na kailang bisis daw ng backdoor itong lokong ito. No? Tapos, pagkatapos nun, nakailang bisis, 21 ba? Nawala na sa kontrol ng Pilipinas yung Scarborough. Dahil maliwanag naman kasi, ito yung representative ni Panot para makipag-usap via back channeling. Siya po yan, itinalaga ni Panot. Panay balik-balik sa China yan eh. Sir, magkano ba ang binta? Ako'y nagtatanong ha? Magkano ba? Totoo ba talaga, sir, na binibinta mo, sir? Ako'y nagtatanong ha? Bawal magtanong? Total, sinabi mo naman, sir, na inakusahan ka na nagbibinta ka ng Scarborough Shoal. Ang tanong ko, sir, gaano ba katotoo talaga yan? Patunayan mo na hindi mo bininta. Kasi nga, sir, ganito. Kung meron kang kakasuhan, sir, hindi mga DDS vlogger eh. Alam mo sino, sir? Si Juan Ponce Enrile. Tulingan natin. Paulit-ulit ko ito sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sir, anong mga... Ano bang paliwanag niya kasi? Sir, ano ba kasi paliwanag mo? Magpaliwanag ka nga ulit. Di namin alam eh. At ang sisihin mo, kung sino, sir, si Enrile. Habulin mo habang buhay pa, oh. Tuloy yun, tuloy. Tuloy nga natin, oh. particular na ikakaso po ninyo, please? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel charges. Okay. Libel, cyber libel yung kinakaso niya. Ligtas ako dyan kasi di pa naman ako bumabanat eh. Dyan sa Scarborough Shoal. Alam mo na wrong ano siya dito, na mali lang siya ng habla dyan. Yung issue kasi na bintahan na yan, nag-umpisa yan nung 2015, yan, 2015, no. Naalala niyo po yung si Enrile. Gusto na nga sapakin ni Enrile yan eh. Gusto mo Trillanes, ikaw pabalik-balik, si Enrile naman nagsiwalat yan. Ako sa iyo, Trillanes, kung gusto mo total kakampi mo naman mga Pulawan, di ba? Kakampi mo naman si Da Junior. Kausapin mo si Enrile. Na bawiin ni Enrile yung mga banat niya sa iyo. Bawiin na lang. Nang maniwala kami, kasi si Enrile naman talaga, at totoo naman talaga, na ikaw yung representative ng Aquino admin ni Panot, nasa langit na ba siya? Na makipag-usap sa China via back channeling. After mo makipag-usap, siyempre magugulat ang taong bayan. Bakit na-control na ng China? Yan lang naman. August 2012 daw, sabi ni Cirilo, yung banatan nila ni Enrile, tama ba? Sabi ni Nor Cabrera, di ba nag-walk out yan sa Senado? Nag-walk out. Gandang gabi po, Amor Grandes. Nag-walk out nung nagsalita na si Enrile. Trillaling, abulin mo. Habang buhay pa, mag-101 na yun next year. Abulin mo. Sino nga ba ang mga kinasuhan ng mga vlogger? Naku, hito na animal. Alam niyo po, nung pumutok yan, guys, kanya-kanyang, dami nang nag-message sa akin. Sabi, Miss Dak,
Bistak, sino ba yung mga kinakasuhan mga DDS? Sabi, DDS vlogger. Ang dami nagme-message sa akin kung sino daw kinasuhan. Sabi ko, manood ka sa live ko kasi kasama ka. Kanya-kanya tanong sa akin, mga gago. Gandang gabi, Maribel Bautista. Ang Gladys the Word, magandang gabi sa inyo. Lahat lang nagtatanong sa akin ng mga vlogger, no? sabi nila, Bisdak, alam mo kung sino yung kinasuhan ni Trillanes? Sabi ko, alam ka, number 1 ka sa listahan. Galit na galit. Sabi niya, hindi nga, Bisdak, mga sikat lang naman yung kinakasuhan. Sabi ko, hindi. Kita ko pangalan mo. tanong si Parak, tanong si BMR, Labaster, lahat, ang dami. Sabi ko, number 1 nga kayo sa listahan. Sabi, hindi, nakita daw nila si Banat Bay lang binanggit. Hindi, bakit tong listahan ko, nandyan kayo, nakapangalan kayo. Maribel Bautista, salamat po sa pakulay. Ginuguntan. Kasi nga naman, ganito kasi, kaming mga DDS kasi, pag kinasuhan kami talaga, automatic talaga yun, guys. Cargo namin. Wala namang kaming ano dito eh. Wala namang kaming manager. Wala namang kaming tipong magligtas. Kung sakali kasuhan kami, di cargo talaga namin. Kung makasuhan po kami, maganda na po kayo, patak-patak kayo Si Banat Bay kasi sanay na sa kaso. Ito po yung mga kinasuhan. Patusok guys. Tingnan nyo Ako duda lang naman ako dito sa mga final na kaso. Ayan po yung mga kinasuhan sa post po ni Antonio Trililing. Ngayong araw na ito, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City. Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation. NBI pa, no? Dalawa. Lupit, no? Laban kina unang listahan, Attorney Harry Roque, vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI, at mga pro-Duterte trolls na patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa kanya umano. Tangina, mga DDS pa yung fake news eh. Hindi, wala namang mga DDS na fact check, mga insaymada naman. Kasama sa mga troll account ng ating sinampa ng kaso sa NBI ay si Mr. Real Talker or Lods Chinito with TikTok handlers. Medyo malakas siguro ito sa TikTok, itong si Mr. Real Talker kasi ang chinik ko po yung Facebook niya. Hindi bang ganun kataas yung engagement, no? Sa TikTok siguro to, malakas, no? Malakas. Tapos, sino to? Milagin Nastor Evangelista. Kilala ba ninyo yan? Ako hindi ko yan kilala sila eh. O Catastrophe. With ex-handler at O, sino yan? Hindi ko kilala. May nakilala kayo dito? Ni Michael Gori o Campila Boy. Kilala nyo mga to? Hindi ko kilala sila eh. Yung isa lang, Mr. Talker lang, yung nakilala ko doon. Hampas Lupang Mandaragat. Tindi ng mga pangalan eh. At Saraul 2028. Ex-handler Saraul 2028. O, diba? Sabi niya, wala akong kilala dyan. Batang Isla, kilala ko yung Hampas Lupang Mandaragat. Alam niyo ho, mga kabisdak, para sa akin
ano lang to, gusto lang patahimikin lang tayo. Kumbaga, pananakot lang. Pananakot, cyber libel, pananakot, yun yung ano dyan, yun yung nakikita ko. Kasi nga, ang tindi kasi bumanat ng mga DDS talaga eh. May sins pa, pag nagsalita, ayos, no? Masarap pakinggan. Yun yung mga DDS. Ewan ko yung iba ha. May sense. Merong iba pa, may sense of humor. No? Pero, bakit mag-file ka ng kaso? Anong meron? In fact, mas malala pa nga yung ginagawa mo kay Tatay Digong, sobra-sobra. Ngayon, nag-file ka ng kaso. Ang nakita ko doon, mukhang mali pa nga ho yung ginawa. Pinailan niya ng kaso eh. No? Tama yung sinabi mo ni Lubutay, pang saywar lang yan, Bisdak. Alam mo, mas okay pa ho sana, maniwala ako dito kung kinasuhan mo si DMR. Sinasuhan mo si Parak TV. No? Kinasuhan mo si PL. Si Buster. Inasuhan mo si Coach Ole. Sama mo si Busdada. Sabi ni Tinkerol, si Minay pa rin ang tunay na target. Kasama mga DDS, vlogger. Sabi ni Bijor, ang iba dyan, Bisdak, hindi political vlogger. Hindi nga eh. No? Huwag niyo lang ako isama. Sabi ni Mijelia Magoche, ba't wala ka sa listahan, Bisdak? Hindi ko pinangarap yan, loko kayo eh. Eh, kung gano'n na lang, magsayaw na lang tayo ng tinikling dito o live. Sabi ni Jane M, gusto niya sapawan si Mr. Morales. Alam mo, Trililing, wala ka sa hulog, wala ka sa ayos, no? Kasi kung ang pagbabasihan natin ay kaso-kaso man lang, dapat ikaw yung mapuno ng kaso. Promise, oh. Diba recently, may kakapost lang eh. Bumanat ka kay Tatay Digong ngayon, oh, ito, bago lang banat niya dito. Tingnan mo ah. Alisin ko muna yung comment ninyo, guys. Ayan. Bago lang banat niya, ito guys ah, kalang. Sariwang-sariwang banat niya to, hayos naka-front page pa nga yan, oh. Kagahapon lang banat ng bugok na to, oh. Banat niya kay Tatay Digong. Ito lumang lumang issue nga ho yan, recycled nga ho. Ayan, oh. Kita nyo ha? Mukha ni Trililing, oh. May 14 ho yan, May 14, 15 po ngayon. So, di ko maintindihan nung taong ito. Ano yun, sir? Pag ikaw bumanat, legit. No? O, tingnan mo, naka News 5 pa yan, ha? May 13. Ito, recycled nga ho ito. Magandang gabi po, Ma'am Evelyn Salazar. Ang sabi dyan, oh, si Michael Yang, ang drug lord partner ni Duterte. O, tingnan mo, ang tindi makakusa, oh. Drug lord partner daw ni Duterte. Simula pa sa Davao City at siya ang nagpasok ng bilyon-bilyong halaga ng shabu sa Pilipinas from 2016 to 2023. The war on drug was a big lie. Ginawa ito para patayin ang kompetisyon at mamonopolize ang illegal drug trade ni Michael Yang at Digong. O, tingnan mo ha. Alam mo, Mr. Trillanes, para kang aso eh. Ikaw, kahol ka ng kahol, ginantihan ka ng mga supporters, umiyak ka. Magulat ka kasi May 13 na banat niya, tapos ngayon, May 14, nagfile siya ng kaso, cyber libel, laban sa mga DDS. Samantala, ang ulol, ayan, May 13 bumanat, recycled. Ma'am Evelyn Salazar, maraming salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much, ma'am. Oh. So ngayon, paano ka paniwalaan, Mr. Trililing Trillanes, ng mga tao
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!